Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Ang naghahatid po ng mga impormasyon na may kinalaman sa larangan ng boxing. Sa episode na ito, ang ating pag-uusapan ay isang boksingero na gumagawa ng kanyang pangalan. At sa katunayan, siya po ay na-interview kami kailan lamang ni Jessica Soho sa kanyang programa. Ang ating tinutukoy ay walang iba kundi si Eman Bacosa. Sino nga ba si Eman Bacosa? Tara, kilalanin natin siya mga ka-DJ. Mga ka-DJ, ayon sa kanyang box record, ito si Eman Bacosa ay may 8 laban pa lamang, 8 bouts. Meron siyang rounds 32 pa lang, so bago lang po mga ka-DJ. Ang kanyang knockout percentage ay 57.14. Hindi ganun kataas dahil bago lamang po. At siya ay ang kanyang debut kung kailan siya pumasok sa larangan ng professional boxing ay nung September 20 Correction po, September 23, 2023 si po. Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao. O yun, baka nagtataka kayo bakit Pacquiao. Ito po yung siguro alam naman ng lahat na ito ay anak ni Pacquiao. Ang edad ni Eman ay 21. Nako, nasa peak kalakasan 21. Bata pa. Ang kanyang stance ay orthodox. At ito, ang height nito po mga ka-DJ, take note, 5'10 po. 5 feet and 10 inches. May katangkaran kumpara kay pambansang kamao, samantalang ating pambansang kamao ay may taas lamang na 5'6 o 5'5 and a half. Meron siyang reach sa 74, mahaba ang kanyang kamay. Ang kanyang residence ay sa General Santos City, Batangas. Ito si Batangas kung saan dito nakilala yung dating sikat na boksingero na si Rolando Navarrete, yung sinasabing bad boy from Batangas kung hindi tayo kakamali. Cotabato del Sur. Pero ang kanyang birthplace, siya ay pinanganak po sa Tagum City, Davao del Norte. Nakarating na tayo rito mga ka-DJ. That was 2019, hindi tayo nagkakamali, no? Okay, yan po ang kanyang background po, no? Ang kanyang boxing record, meron siyang kartada na 7 wins, merong 4 KOs, no? 4 na knockout, walang talo, at may isang draw. Ayan po mga ka-DJ. Okay, dumako naman tayo sa kanyang mga nakalaban para may idea kayo, no? Kanyang mga nakalaban. Ito po si Eman Bacosa. Actually, meron siyang, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 8 fights. So, tingnan natin mga ka-DJ. Siya, ang unang lumaban siya ang nakalaban niya si Jomel Kudyamat, no? Kung saan siya ay nakakuha ng split draw. Ito, yung unang laban niya, draw pala, no? Noong September 23, 2023. Ang sumunod na laban niya ay kay Noel Pangantao, no? Nanalo siya by TKO noong December 15, 2023, no? Halos magkasunod po ang kanyang laban. Tapos nasundan ni Gerson Baclohan, no? Nanalo rin siya by TKO noong February 9, 2024. At sumunod si J. Clyde Langahin. Nanalo na naman siya by TKO noong March 24, 2024 ang kanya. Ito yung laban. At sinundan ni Rayhon Arquita. Winner by TKO rin po noong August 26, 2024. At nasundan ni Rodelyn Perez. Win majority decision noong October 20, 2024. Bata pa, sunod-sunod ang kanyang laban. At nasundan ni Arnao Darius, winner by unanimous decision nitong March 20, 2025. At itong latest lamang, ito yung katatapos laban ni Eman Bacosa, na ito yung kung saan pre-promote ng ating pambansang kamao, yung Trilla in Manila, na feature si Eman Bacosa rito. At nanalo siya, no? By unanimous decision. Nakalaban yan si Nico Salado.
Hindi tayo kakamali. Dito lamang October 29, 2025 po. Ayan po mga ka-DJ ang kanyang background. So, isa sa mainit na pinag-uusapan dahil hindi lamang siya ay anak ng ating pambansang kamao. Bagkus may nakikita potential sa kanya dahil ito matangkad, no? Nakita naman natin. Matangkad, may bilis din, may lakas. Pero syempre marami pang dapat i-improve kay Eman Bacosa, yung kanyang footwork, yung bilis, yung lakas dapat ma-develop pa, yung style, no? So, ayan po mga ka-DJ. At least nagkaroon kayo idea. Pero ngayon, bago tayo magpatuloy, ipapakita ko sa inyo yung naging highlights ng laban ni Eman Bacosa para mas magkaroon kayo ng idea anong klaseng boxing ito. Totoo nga ba na siya na ang susunod sa yapak ng ating pabansang kamao, Manny Pacquiao. So ito po yung kanyang laban. Panoorin po natin. Mga ka-DJ, pumasok na si Eman Bacosa. Ito yung kanyang laban na naganap itong October 29 sa Trilla in Manila 2. Guys, kayo yung unang maglalaro ha. Kailangan namin ng maganda at malinis na laro. Okay? Pag may bumagsak, neutral corner kagad. Okay? Bawal sumuntok mas mababa sa belt. Bawal dito sa likod. Okay? Let's go. Advantage niya mga ka-DJ, mahaba ang reach niya. Ayun, tinatamaan niya. Malaki potential nito basta ma-develop pa yung speed, yung kanyang power, yung footwork, yung style dapat. Makikita mo na talagang bata pa. So malaki pang i-improve nito ni Eman. Ang nakikita kong isang weakness ni Eman yung defense, wala pa. Pag nakaharap niya medyo mabibigat, baka pag tinamaan siya, yun lang, may kalalagyan siya. Yung defense dapat maturuan na maigi. Yun. Maganda sa kanya, may jab, ginagamit niya yung reach niya. Hindi rin siya basta-basta sumusugod yun, tumama siya ron, yun. Kaya very promising itong boxer na to na si Eman Bacosa. In fairness, no? Parang totoo yung sinasabi nga nila nung na-interview siya ni Jessica So na may hawig siya kay Piolo Pascual. May dating ito si Eman Bacosa. Pwedeng mag-artista kung gusto niya, pero nabanggit niya parang model lang ata ang gusto mag-model lang. Pero pag-artista wala sa isip niya. Focus lang talaga siya sa kanyang career, sa boxing career niya talaga. Doon siya nakakonsentrate. Tinatamaan din siya. Yung depensa, yun ang nakikita kong weakness. Kailangan maturo ang maigi yung depensa kasi hindi pwedeng ganyan na open ka. Nako, itong nakalaban niya hindi pa ganun katindi dito. Paano pag nakaharap siya na mas matitindi? So maganda lang talaga rito, matangkad at bata pa. At yung makikita mo yung motivation, na-improve mo yun, tinamaan yun. Tinamaan yung kalaban. Pinagtatatamaan ng kalaban niya na si Salado ba to? Yan. Yun o. Well, yun lang. So, kung agree kayo na malaki siya na ang susunod sa yabak ni Manny Pacquiao, paki-comment lang po dyan mga ka-DJ. Yan.
Tapos na yung laban. At kaya gano'n ang mga boxingero, no? Pagkatapos maglaban, nagyayakap. Nagyayapusan. So, ayan po. Hinihintay na yung decision. Kitang-kita naman na obviously na si Eman ang nanalo rito. At ito may itsura ng kalaban. Talagang namamaga na rin, namumula. Yapusan sila, yan. Kaya, so, hinihintay na yung hatol. Pakinggan natin. Of boxing, we have a winner. Here are the scores of the three judges. Judge Lopez scored it 58-55. Judge Coloma scored it 58-55. Judge Nobleza scored it 60-53. Winner by unanimous decision, Eman Bacosa. Bacosa. As we expected, Kinito. Ayun mga DJ, napanood na nga natin yung laban ni Eman Bacosa laban kay Nico Salado. Ayun, unanimous decision po ang naging ang nangyari po. Makikita naman natin may potential tong batang to, no? Kailangan lang ng maayos na paggabay. Kung hindi tayo nagkakamali, ang nagtitrain dyan yung stepfather niya rin. Siyempre, hindi naman mawawala na ginagabay rin ng ating pambansang kamao at nasa dugo talaga. Malaki ang potential nito at ayon sa kanyang interview kay Jessica Soho, ang kanyang objective, ang kanyang layunin ay maging world champion din in the future. At hindi naman malayo lahat ng bagay kasi talaga kailangan pinaghihirapan. So, mag-comment lang kayo sa tingin nyo, ito na nga ba, siya na nga ba ang susunod sa epak ng ating pambansang kamao? Yan, feel free po, paki-comment po yan, no? So ayun po, sana po ay nagkaroon kayo ng idea dito kay Eman Bacosa. Ang maganda lang talaga dito, no, may height, no? Matangkad at bata pa at sigurado mag-i-improve pa to. Ayan po mga ka-DJ. Sana po ay nabigyan kayo ng impormasyon tungkol kay Eman Bacosa. At yun nga, panoorin niyo yung kung mapapanood yung interview kay Jessica, so magkakaroon ako. Matindi rin pala pinagdaanan nitong batang to, no? May mga struggles din pala na pagdaanan niya rin na pagmalipitan siya ng una niyang naging stepfather nung napanood natin, no? Matindi rin at nakaranas din ng hirap sa buhay, gutom kasi yung mother niya nasa abroad. Tapos yung tatay, kanyang tumatay yung stepfather niya, inom ng inom pala, yun. Namamaltrato si Eman Bacosa. May pagkakawig naman kay Manny Pacquiao, pero siyempre mas matindi ang pinagdaanan ng ating pambansang kamao. Talagang super hirap ang pinagdaanan kung masusundan lang natin yung kanyang buhay ni Manny Pacquiao. Grabe, pero in a way, may pagkakahawig din, no? Depende sa kanyang motivation kasi si Manny Pacquiao, yun nga. Siyempre gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya at ganun din si Eman Bacosa. So, bago tayo magtapos po sa ating vlog na ito, gusto ko magbahagi ng konting word of God natin. Ito po siya. Sabi po sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Yun po, maraming salamat. Yun po mga ka-DJ, sana po nagustuhan niyo yung episode na ito na ating binahagi tungkol kay Eman Bacosa at abangan po natin, tututukan natin ang karir ni Eman Bacosa para magkaroon kayo ng updates at di malayo na yung kanyang pangarap na maging world champion in the future po. Yan ang ating abangan. So pansamantalang papaalam po si DJ Master nagsasabing laban lang. God bless you. I'll see you on my next vlog. Bye.